Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Good evening, mga kaibigan. Time check, we've got 21 after 9 o'clock on a Wednesday evening, 12 of November 2014. Magandang araw po, o gabi pala. Magandang araw para po sila naman sa abroad ngayon nakaantabay sa atin through their online streaming or listen live kung ano application ang gamit ninyo dyan. At good evening po sa lahat ng mga nasa bansang Pilipinas. Hello po, kapwa Pinoy ha. Nag-aabang ko ng tawag ngayon sa ating 1-800 number ha. Sa mga nasa probinsya, dali tawagan nyo ako. Dali, unahin ko kayo ngayon. Dali, Gora. Anong Gora? May W, Gora pala, Gora. Sige na, Gora, na plangak na to. Gandang gabi po sa lahat ng mga taong tonight ay makakasabay at makakasalamuhan natin hanggang mamayang alas 12:30 ng madaling araw. Yan lang po ang tawag hanggang 2:30. Yung 2:30 hanggang 3 o'clock, bonus na po yan. Ang tawag dyan ay wala nang kwenta po yung part na yan. Pero andun pa rin ako. Kung gusto nyo lang po ng mapagtitripan, o di hanggang alas 3 nyo na yung pakikinig. Sa mga nasa probinsya, nag-aabang ngayon ha. Kung hindi ngayon, mga next caller tayo. Pero ang number po for the provincial line is 1-800-10-100-5683. It's 1-800-10-100-5683, mga kaibigan. Toll free po yan, walang bayad ha. Walang bayad pag if you're from outside Metro Manila. Pero pag nasa Maynila ka, tawagan mo ay 83-61-71. Maligayang pakikinig po. Paying much attention across 1,000 miles. Greetings from Doha, Qatar. From Maria Cristina. Sosyal, ini-English ako. Sabi naman ni Lea, I'm listening from Saudi. Tsura mo. Saudi. Hello po. Dahil mga pinisang bansa, nakakatuwa mga kaibigan, isipin na na pag kayo ay nasa ibang bansa, di ba, ang inyong koneksyon sa ating bayang sinilangan o bayang tinubuan ay mga programa sa telebisyon, sa radyo. Malaking tulong ng internet mga kaibigan kasi at least kahit papaano we become a lot closer, di ba, sa isa't isa kahit na libo-libong kilometro ang pagitan. Lumiliit na ang mundo. Yay! Ang iba nga dyan, di ba, lalandi lang sa ibang abroad pa, sa abroad pa naghahunting. Ay, nako. At Papa Jack on TLC 907 for Twitter, Tumblr, Instagram, and Facebook, mga kaibigan. May Tumblr po ako ha. Okay, magkakamali ha. May Tumblr ako. At mayroon ditong sumisingit. Ako naman, I'm listening from Parañaque. Di ba? Ikaw na, Parañaque. Hello po. Hola, Parañaque. Papa Jack, Gmail po ba yung the letter? Sabi dito, napinost ko na nga nakalagay nga theletter.papajack@gmail.com. Nagtanong ka kung Gmail? Ano ba yan? Aba, nakakaloka naman tong isang to. Gusto ko naman magwala, di ba? Nag-post kasi ako sa aking Twitter tsaka Facebook, mga kaibigan, theletter.papajack@gmail.com. May nagtanong. Papa Jack, Gmail po ba yung... Ito Jessica Marie, ayusin mo yung buhay mo, ha? Hello po sa mga nasa biyahe ngayon, pauwi ng bahay-bahay, mga nata-traffic. At binabati ko mga kaibigan, yung mga bisita ko ngayon, isang pamilya po ito, at yung babati na kagad yung unang ang pangit po ng sulat. Buti na lang, buti close na kami, pwede ko na sabihin. Ang sulat ito parang vandal sa pader. Pabati po. Si Ines Crisostomo, it's a dream come true. Wow, panaginip lang. Gising na po. My daughter Christine brought me here. Hello ma'am, welcome to the show. Wow, parang variety show ang dating. Welcome. Isa po sa mga studio audience, hindi audience, audience, ang pwede manalo ng libreng upo kasi minsan nakatayo yung iba Standing ovation ito. Ay, nako. Our first caller, DK from Lucena. DK po, DK. DK. Hello, DK.
Hello, good evening, Papa Jack. Wala touch move. Nakapag-good morning ka na. Good evening nga, Wala! Nakapag-good morning ka, touch move. magandang gabi. Hi, DK. Hello, Good evening. Pakilakas yung voice. Hello. Malakas na? Malakas na, narinig na kita. Oh my God, I can hear you so loud. Ilan taon ka na? 26 po. 26. Yan yung mga kasagsagan ng mga love problems, no? No? Bad trip ba? Okay lang. Bad trip ka na. Medyo lang. Anong ginagawa sa buhay ni DK? Security guard. Nasa duty ka ngayon? Yeah. Baka hindi mo bantay na maayos, loko ka ha? Di naman. Gurado ka? Nasa loob ako, nasa loob. Nasa loob ka, okay. Yung pader magdamag ang kausap. So gabi-gabi palang kaulayaw mo ako, no? Oo, gabi-gabi, tama. Baka maging tayo, laka! Baka maging tayo, like it's you and me, like together. Talaga. DK? Yes. Anong papaglilingkod ko sa iyo, ha, Papa? Hingi lang pa ng advice. Advice, talaga? Yeah. May sawa ka na ba? Live-in. Live-in partner. Anong favorite color mo nga pala? Yung medyo yellow-orange, Kung gano'n. medyo yellow na medyo orange, ano yun, yellow-orange? Yellow-orange. Gulo ka usap nung si DK. Inis na ako, ha? Kaw. DK. Ba't DK? Initials lang. Wow, ma-artista lolo mo. DK. Saan ka sa Lucena? Quezon. Hindi, saan ka sa Lucena nga? Dito lang, malapit lang sa bayan. Taga dyan si Christopher eh. Lukban ata siya. Magaling ka pa sa akin, pinalipat ko lang siya ng bahay. Talaga? Lukban ba siya? Mali na naman ako. Trabaho ko pa naman siya. Ewan ko lang. Alam ko lukban siya eh. O sige na, mali na ako. Masaya ka na? Ha? Nagmumukha pa kung ano dito. Mali. Talaga? Sige na nga. Si Christopher na ang bait-bait. Bait-bait niya, no? Siyempre hindi mo alam, di ba kay close eh. Minsan na papakinggan ko siya sa umaga. Kami nga gusto kong i-close si Christopher. Kaya alam paano makaklose yan, laging tulog yan. Sa gabi. Hindi nga totoo, pag nasa opisina kami, bawa, nakatapos ng programa lang ni Coliala. Siyempre kayong mga ibang jacks, pagkatapos ng programa namin, nakikipag-chika kami sa ibang jacks. Kahit wala kami talagang choice eh. Bawa ko, di ba, nakakasabay ko doon si Raketera tsaka si like a barista. Wala akong choice, kailangan tsakahin ko yung dalawang yan. At least gising, si Christopher, Diyos ko po. Pwede kaya tang magtayo ng banda sa gilid niya, tapos mananatili siyang tulog. Pero ganyan yung mga taong mahabang buhay, no? Yeah. Naniniwala ka doon? Okay lang. O sige, matulog ka na doon. Total, naniniwala. Wala namang katotohanan yung pinag-uusapan dito. Sige na, magkwento ka na. Naiinis na kami lahat. Di ko alam kung paano sisimulan. Medyo kinakabahan kasi ako eh. Kinujika ka na nga, kinakabahan ka pa. O sige, nanginginig yung kamay ko sa telepono. Aloko, buti kamay mo nanginig. Pag iba nanginig dyan, bahala ka. Baka iba manginig dyan, Ay, Papa Jack, naginig po siya pero rapid po yung paginginig niya. It just turned into a vibration like Nagbabibrate yung telepono sa tenga ko. Ayan, wag ka manginig, Paps. Pag-usapan natin yung mga bagay na malapit sa puso mo. Ay, parang di ka kabahan. Anong favorite food mo? Kaldereta, adobo. Wow, mamahalin ha, Brad. Okay, ibang kaldereta at adobo, naiinis na ako sa'yo ha. Well, depende. Ano yung kaldereta? Ano yun? Kaldereta tsaka adobo, tapos specialty ko ramen. Layo. Japanese food and ramen, di ba? Oo. Baka naman instant lang yan. Minsan eh. Baka naman instant lang yan. Kahit ako makakapag-ramen ako mamaya. Just add water. Oo, yun. Pag walang-wala na talaga. Specialty ka pa dyan. Sige na nga. Magkwento ka na. Dali mo, naiinis na kami. Mga pito kami dito. Okay. Tungkol sa kapartner ko ngayon, kasama ko siya. 7 years na kami. May dalawang anak. Mayroon na kami dalawang anak. Parehong babae. Mga 7 years na kayo magka-live-in. Oo.
Para asawa na yan, Paps, ha? Kasi karamihan ng mga lalaki kaya nagloloko ang tingin nila sa kasama nila, live-in pa lang din. Live-in lang naman, pwede mag-chicks. Ganon, Hindi naman, totally, siyang siyang nagloko. Ay, talaga? Ay! Yun nga ang iaano ko sana sa'yo. Sige, tuloy mo. Yun nga, bali, meron nga kaming 2 anak. Nagsimula lang nitong year na ito, naka-duty ako. Halos buong year na ito, panggabi lang ako. Meron akong dunityhan na isang bahay lang na isang bahay lang na abandon, ganun. Yun nga, kasi ang dahilan niya sa akin, nagkukulang na ako ng oras sa kanya. Wala na akong, sa umaga, pag uwi ko, tutulog na lang ako, ganun. Minsan, mag-aasikaso ng konti sa mga bata, makikipaglaro ng konti sa mga bata. Dapat kasi sa kanya nakikipaglaro ka din. Yun na nga eh. Wala kaming time kasi araw. Ay, hindi rin naman ako nagte-take ng day off day. Minsan talaga, pag birthdays lang namin, no, isa sa mga anak ko, o isa sa amin 2, ganun. Yun lang naging niya sa akin. Dito na ako nagsimula kasi Jumuti. So dito na ako nag-start na maging gwardiya dito sa Lucena. Okay pa naman kami nung una. Talagang mahal na mahal niya ako. Pwede kayo, kwento mo na, nahuli mo? Paano mo nahuli at sa paanong paraan, anong pagkakataon para maintindihan natin? Kasi, sa bahay din na tinutuluyan namin. Bahay ng pinsan niya. Sa bahay ng pinsan niya, parang nakikituloy lang kami, pero yung pinsan niya wala doon, kaya parang solo namin yung bahay. Then, saan yung pinsan niya? Ha? Saan yung pinsan niya? Nasa malayo, nasa ibang may trabaho din. So kayo lang nasa bahay talaga? Parang kami parang hiniram namin yung isang buong bahay. Oo. Ganun. Pwede mo ng pension. Yung baka meron sa inyo dyan na kayang tabay na nasa malayo din. Pahiram kayo, kayo madamot, ha? Sige, tuloy mo. Kinakabahan ako, Papa Jack. Kinakabahan, baka. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Baka ipag-pray kita dyan bigla. Kabigla kitang i-vigil dyan. Hindi, tuloy. Ayun na nga. Bale, one time nagkaroon siya ng cellphone. One time lang? Oh, one time. Pero dati siyang walang... Yun eh. Tinanggal ko rin yung cellphone eh. Dati siyang walang phone? Oo, dati siyang walang phone. Okay. Tapos, nagkaroon ng phone? Binila mo siya? Hiniram ko sa kapatid ko. Lahat na lang hinihiram niyo, pati bahay, pati phone? Ano ba yan? Hiniram ko sa kapatid ko kasi yun nga. Sabi na nagpapahiram sa inyo dyan. Sige, tuloy. Yun na, hiniram ko yung phone ko. Sabi ko, kuya, pahiram naman ng isang cellphone para magamit nung asawa ko na maiwan ko sa bahay para in case of emergency. In case of emergency na pwede niya akong tawagan o para sa mga anak namin. Yan, importante naman, communication. Oo. O kaya minsan kasi nag-i-straight ako ng duty kaya hindi ko agad hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Baka hinihintay niya ako sa bahay. Tapos yan, nagka-cellphone siya. Pag uwi ko sa bahay, may mga nagte-text sa kanya na pinapaliwanag naman niya kung sino. Sabi niya mga high school friends lang daw niya. Mga dating lang niya, mga dating best friend niya, ganun. Basta lahat tungkol sa mga niya, mga classmate niya, mga best friends niya, ganun. And then minsan nagpapaalam siya sa akin sa umaga. Dahil ako naman yung naiiwan sa bahay. Aalis siya. Oo, papaalam siya, sabi,
punta lang ako saglit sa birthday ng dating kong classmate ng high school. Malapit lang, siguro mga 10 to 15 kilometers lang ang layo dito sa... alam mo, brad, ah. Oh. Wala mga mga 10.2. Mga 10. Wala, sige. Mga 10 kilometers lang. Ganun. Sige. Ayan. Tapos uwi na siya, halos uuwi siya, siguro mga bago ako dumuti talaga, alam niya na yung oras ng... So, kumbaga sinasagad niya. Noong time na yan, hindi ka naman nagdududa. Nung yung mga unang beses, hindi talaga. Kasi, okay lang, sige, payag ako. Kumbaga, hindi mo naman naisip na may gagawin siya. Wala, confident ako na talagang yung, party lang, ganun, parang ganun. Party, tapos tanghalin tapat. Yun yung siguro ganun eh. Minsan nga mapasyal ako yung party na yan, matry ko ngayong... Tanghalin tapat, mga hapon, mga afternoon, ganun siguro. Sabi ko, minsan tinatanong ko, bakit ba't ang tagal? Sabi ko, binigyan ko siya ng oras para makapag-prepare naman ako bago ako pumasok. Yun. Nagsunod-sunod yun siguro mga at least twice a month, 3 times a month, ganun. Parang nagiging unusual na sa mga dati. Kumbaga meron ng schedule, parang ano ba yan? Every other week may party kayo? Parang nagkaroon ako ng pattern na bakit parang ganito. Bad trip yun, bad trip, no? Packing tape. Parang may nagkaroon ng specific na oras eh. Yun. Tapos, sabi ko, ma, pasan ka na naman. Pupunta lang kami doon sa isang subdivision, doon sa isang classmate. Hindi mo na maiwan yung anak mo kasi ikaw yung nakatoka, kumbaga. Oo, talagang yun. Halos hindi na rin ako nakakapagpahinga minsan sa araw. Siyempre, pag wala siya, yung talagang... Siyempre, ikaw nakatoka sa, di ba, bata. Uwi ako ng 6 a.m., minsan 7 a.m., uwi ako. Tapos papaalam sa akin, mga 10, ganyan. Alis na kaagad. Kapag nakapag-decide ka makipaglaro, wala kang kalaro. Naisip ko lang, brad. Naisip ko lang. Huwag ka magalit, ha? Sige, tuloy mo. Ang tagal nung nahuli mo, suspense na to, brad. Naiihi ako sa sobrang nervyos. Hindi nga, papadya wala. Gusto ko lang i-detalye sa'yo yung ano. Yun na nga. Tapos, minsan nag-day off ako. Nag-day off ako ng hindi niya alam na magde-day off ako. Nag-ring yung telepono niya, nag-ring yung cellphone niya na parang babae yung name na naka Babae pero lalaki rin kasalita. Yun. Bad trip, brad. Narinig ko. Packing tape yun, tuloy. Kasi hinuli ko siya na yung didikit ako sa tenga niya ng konti. Tapos yun. Naka-register naman babae. Yun, sabi, hindi ko na pinansin. Hindi ko na siya tinanong na Lakas mo, brad. Hindi ko na siya pinansin kung sino, kung ano. Sabi, baka baka friend niya lang o dating classmate niya lang na Ito na yung pinakahuli. Ayan, sige, brad. May this year lang. Teka lang, brad. Nung mga time na yan, gaano kadalas na siyang gaano kahaba na yung duration ng madalas niyang paglabas-labas? Twice a week. Gaano? Mga isang buwan na ba niyang ginagawa? Ganon? 8 months. 8 buwan na? 8 months. Oh my God, ang tagal na nun, brad. 8, 9, ganon. Ang manid mo naman, brad. Mag-iisang taon na bago mo na-detect na may pattern? Sabagay mo, pag may tiwala, wala kang iniisip, no? Bad trip. O, tuloy mo na, Paps. May June. Dumuti ako sa isang malayong lugar. Siguro mga 6 hours ang layo ang biyahe. 1 month, at least 1 month ata ako doon. Tuloy-tuloy? Oo, tuloy-tuloy. Phone call, text lang kami. Tinatawagan ko lang yung mga anak ko. Kinukumusta ko lang, yun lang, hanggang doon lang. Noong mga time na ito kinikwento mo, wala ka pang duda? Wala pa. Kumbaga, wala yan. Hindi gagawin ng misis ko sa akin yan. Kaya nga lumayo ako eh.
Kaya nga tiniis ko yung layo para dun sa Saan ka pera ba nun, Brad? Kasi di ba, Lucena ka, saan ba yung duty mo nun? Kung 6 hours yung Bulacan. No. Papunta Silangan. Silangan. Going to Tagawayan, Quezon. Maragondon. Tagawayan. Saan ba yun? Layo na. Going to Bicol. Bicol. 6 hours? Mga 6. Ano binantayan mo dun pag ganun? Ha? Anong binantayan mo dun? Isang building din. Bakit aalis yung building? No, parang assignment lang. Wala, binibiro ka lang, Brad. Yung dating gwardiya. Sige, binibiro ka lang eh. Tuloy na, sige. Seryoso na eh. Tuloy na. Yun na nga. Jumuti ako doon. Nagpapadala ako sa kanya. Pinadalan ko siya yung mga balik ko, yung sahod ko. Tapos after 1 month, bumalik na ako. July 20 ganun. Nandito na ako. Bumalik na ako ng Lucena. Medyo gusto ko siya lambingin. Bakit parang may nagbago? Parang hindi ka na-miss. Parang pagdating ko walang biglang spark ba na dati ganong kahit 1 week lang mawala. Pagdating mo, yakap, halik, talagang dati pagdating mo ng paktay ka niya dong, gano'n. Hindi naman. Wala ko sinabi ko paktay ka niya dong lang. Alis yung mga tipong halik talaga at yakap, mahigpit, gano'n. Yung talagang miss na miss. Yung hindi ka na makahinga, yung tama na. Halos. Gano'n, di ba? Talagang higpit, talagang torrid kiss talaga sa wala yun. Makapag-torrid ka naman, huy. Ano sabihin yung kayo na lang eh. Hindi ko ka binabanggit eh. Ano ba to si? Wag ganun, Brad, ha? Ano kami, Brad, eh. Sorry. Sinasabi ko sa'yo, Brad, eh. Sorry. Sige, ngayon wala nang tor na lang tor. Napansin ko bakit parang may nagbago. Bakit? Kumusta yung mga bata pagdating? May mga pasalubong ako, may damit, sapatos mga bata. Binili ko doon. Hindi walang pananabik? Wala. Kumbaga pagdating mo walang... Siguro mga 30 minutes bago niya ako talagang hinagkan na Yung talagang nung pagdating mo walang oye, gano'n? Wala, bad trip yan, bro. Dati malambing, tapos ngayon walang oye, paktay ka diha doon. Later na, nung gabi na. Pero Brad, naiinip na kami dun sa nahuli mo, Brad. Siguro mga 8 days na ako nag-aabang dito, wala akong... medyo nainip okay. Lang kami, sige. Nanginginig kasi ako eh. Huwag kang manginig, Brad. Mapa-hospital kita. Ay, dextrose kita bigla. Isuwero kita bigla. Anong gusto mo, nebulizer ba, Brad? O swero ng diretso na, Brad? Huwag ka na. Sige, nakalmado lang. Kwentuhan na lang ito. Okay. Okay. May nag-text sa kanya. May cellphone pa rin sa mesa. May nag-text sa kanya. Lalaki na talaga ang pangalan. Tinanong ko siya. Bakit? Sino to? Bakit ganito ang text? Ano ba yung text, Brad? Mahal ang text sa kanya. Mahal ang sabi? Mahal ang text sa kanya. Mahal. Bad trip yan, Tapos? Wala yan. Niloloko ko lang yan. Naglolokohan lang kami. Ay, so, wala na siyang kawala kasi may nag-text di ba? Oo. May nag-text Hindi niya na agad na Tinanong ko siya, mahal, bakit ganun? Sino ba yun? Bakit ganun ang text niya? Wala yan, niloloko ko lang yan. Naglolokohan lang kami. Tapos? Na yung pala talagang totoo. Yung kapitbahay namin nagtanong sa akin bigla, bakit sino yung lalaki dyan na isang gabi nagiinuman dyan sa bahay ninyo? May nagiinuman habang wala ka? Habang wala ako, tulog yung mga bata, Brad, ha? Silang dalawa lang asawa mo. Napaka-friendly naman ang misis mo, Brad. Ang nakakasura pa doon, kainuman yung kapatid niya, nanay niya. Ibig sabihin, kumbaga kinonsinti.
Nagkaroon ng ano. What does the fox say? Ang dami daw pulutan. Tapos talagang... O sige Brad, ituloy mo na yung part na ano, naiinip talaga kami nahuli mo Brad eh. Mga 8 days na ako nagtatanong. Hindi na tuloy-tuloy yung kwento na yun. Okay. Ayan o. Nginig na ako sa excited talaga ako Brad eh. Yun nga, bale, tinanong ko siya. Yun, ma'am, sinasabi yung kapitbahay natin na sino ba yung lalaki na yun? Ay wala yun, ano lang, nakikiinom lang dito. Nakikiinom? Oo. Kaibigan daw nung kapatid niya, gano'n. Yun pala, ang totoo lalaki niya. Oo. Tapos? Umamin naman siya sa akin last week lang. Umamin siya sa akin na gano'n. May nangyari kasi sa kanila eh. So ano nga paano mo nahuli? 'Di ba? Ano yung paano? Umamin siya doon. Ang pinagbasehan ko ay yung tanong sa akin ng kapitbahay namin. Para na lang sa kahihiyan na lang. Anong inamin niya? Paano siya umamin sa iyo? Na yun nga, yung lalaki na yun, yung nag-text at yung sinasabi ng kapitbahay namin. Isang tao lang? Oo, isa lang. Paktay. Yung pala, ilang buwan na rin niyang... Okay ka lang, Brad. Siyempre hindi ka okay, pero... Sige lang, Chong ha. Kamusta na? Ilang buwan na ako sa lolo ko. Kamusta ka na ngayon, kuya? Sakit, wabot lang. Siyempre, unang-una mga kaibigan, pag ganito, ang mga tapakan dito, yung pride, no? Lalo pat alam mo na batak ka para magtrabaho, tapos pag ang ending, niloloko ka pala. Yung nga po, Jack eh. Ano ang naging paliwanag niya? Of course, mga kaibigan, hindi naman magiging tama na gawang kasalanan kahit magpaliwanag, pero I'm sure nagtry magpaliwanag yan. Ano naging paliwanag niya? Ang paliwanag niya sa akin, dahil nga yung sinasabi niya na pinabayaanan ko daw siya. Kailan nangyari ito, Paps? Siguro mga first 3 years namin. Gano'ng katagal na kayo ngayon? 7. Okay, matagal na. 4 na taon na nakakaraan. Oo. At hanggang ngayon, bitbit mo pa rin yung sama ng loob. Nito lang, itong huling ginawa niya lang sa akin. Nakailan naman siyang panlalaki? Ito lang, isa lang. Okay. Sa buong namin. Kailan yan? Kailan nangyari ito? Sinasabi na nga niya, 8 to 9 months na nga sila. Mga 8 months na nga sila. Inamin niya sa akin na ganun. Matagal na daw sila. Kilala daw niya. Pumupunta daw siya sa bahay nila. Pumupunta daw siya sa bahay ng lalaki. Timing na minsan siguro tulog ako, minsan naka-duty ako. Gabi. Malalim na napagsamahan nila. Hindi ko sigurado eh. Parang ganun. Hindi nga ako naniniwala sa kanya na twice lang daw may nangyari sa kanila. Siyempre joke yun. Oo, na pinagtanungan ko yung ibang mga kapitbahay na pwede kong pagkatiwalaan sa pagtatanong o sa mga impormasyon na gusto kong malaman sa asawa ko. Yun nga, umalis yung asawa mo sa gabi, tulog yung mga anak mo, pinababantayan doon sa kapatid niyang babae. Umamin siya sa akin na ganun nga. Kailan yan, Brad? Kailan nagkaaminan? Gaano katagal na? Ito lang, a week lang. Kailan lang? 1 week ganun. Oh my God. So sagad na yung pang ko sa kanya. Kinigip talagang gusto ko na siyang paaminin talaga. Ano ang naging na naging desisyon mo, Brad? Yun nga yun na nakakaano doon. Ayokong maghiwalay kami. Gusto kong i-save siya. Gusto kong i-save yung mga anak namin. Okay. Ano naman ang desisyon niya? Kasi, di ba, at the end of the day, ultimately,
Ito yung desisyon ninyong dalawa, ilang Oo. ikaw. Oo. Ano naman ang desisyon niya? Kasi kung ikaw ang gusto mo, ituloy ito at siguro kasama nandun sa ano, di ba? Oo. Dun sa gusto mo na may save yung relasyon, ay mapatawad siya. It may take a very long time bilang lalaki ka, Brad. Yun na nga. Ano ang desisyon niya? Kasi Dumipende siya sa akin. Dumipende siya sa akin kung ano daw ang ano ko. Tatanggapin daw niya. Kung gusto kong maghiwalay kami, tatanggapin niya. ano nang daw ba ang kasi ganito ano? Di kay ganito ano, kung yan ang sinabi ng ano ng asawa mo sa iyo. 'Di ba? Ang dating kasi sa akin yung Brad, hindi siya hindi kumbaga wala siyang balak i-save yung relasyon. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, kung talagang Wala. kung talagang nangati lang siya tapos nahuli mo siya, alright? Nahuli mo siya. Oo. May ginagawa may kalokohan siyang ginagawa Oo. at nahuli siya, 'di ba? Kung talagang mahal ka niyan, Brad, ang magiging sagot sa niyan ay 'di ba? Patawarin mo ako, wag mo akong iiwan, i-save natin 'to. Pero kung ang sagot ng tao sa iyo ay kung gusto maghiwalay tayo, di sige, kasi binibigay na niya sa iyo yung kalayaan na magdesisyon na Yun na nga eh. makapaghiwalay. Yun nga. Baka mamaya, Brad, hindi na lang basta katiyan na magitan sa kanila. Yun na nga eh. Kasi hindi po pwede na depende na lang sa'yo, DK, kung anong ang desisyon mo. Kung gusto mo magsama tayo, maghiwalay tayo. Pero ang tanong, gusto mo ba ng desisyon ko? Baka mamaya, ang desisyon ko, ituloy natin, save natin to, pero hindi ka pala masaya. Yun na nga eh. Ano ba tanong mo sa akin, Paps? Anong gagawin ko, Papa Jack? Anong gagawin ko na gusto kong umalis kami ng mga anak ko at iwan sila? Kilala mo na ba yung lalaki? Hindi pa nga eh. Pero nakita na daw ako nung lalaki. Pinakita ako nung asawa ko sa kanya. Yung picture lang. Ano yung exact sinabi sa'yo ng asawa mo, Brad? Sa sarili mong pagtansya, Brad, sinabi na lang ba niya yun para at least hindi masakit sa'yo na matapos kanya lokohin, iiwan kanya after? Or talaga bang sobrang nahihiya siya at nakadepende siya sa magiging desisyon mo? Ikaw, anong kasi asawa mo yan eh, tansyado mo yan, Brad, 7 taon na kayo magkasama. Yun na nga eh. Bale, gusto niya na magsama sila. Pero kukunin niya yung mga anak ko. Okay. Oo. So gusto na niya magsama sila. Dahil ang tingin niya kasi puro duty na lang ako. Mas mahal ko pa daw yung duty ko kaysa sa kanila, kaysa sa kanya. Halos sa kanya eh. Kasi na-depress daw siya, ganun. Parang hinanap-hanap niya daw ako. Hindi ko daw pinahalagan yung pagmamahal niya sa akin noong una. Kaya parang naghanap siya ng makakausap, ganun. Yun nga daw, yun na nga yung lalaki na yun. Wait lang ha. So hindi pala totoo na nakadepende sa'yo kung anong gusto mo. Makikipag-iwalay pala talaga siya. Para sabihin niya magsama sila kasama ng mga anak niyo, tama? Oo. So nakikipag-iwalay pala siya. Ayoko naman eh. Brad, hindi mo desisyon yun eh. Ganito Wag mong iisipin na kinakampihan ko siya, ha? Okay. Kaya lang sa kwentong ito, Brad, niloko kanya, malinaw sa atin yan, tama? Okay. Pero at the end of the day, kung ang tanong dito ay tutuloy ba kayo o hindi, ito'y tanong na dapat masagot ninyong dalawa, hindi lang ikaw. Hindi lang po pwede na maging sagot ay galing sa'yo. Gusto ko magtungulay tayo. Paano pag di na siya masaya? And evidently, Brad, kaya naganap ng iba yan. Imagine mo, na-maintain niya for 9 months, na-maintain niya na meron siyang iba. Evidently, Brad, hindi na yan happy sa'yo. Kasi kung ang tao, DK, kahit ano pa yung pagkukulang mo, lalo't hindi ko masakyan yung katwiran niya na kasi lag ka naka-duty, lag kang naghahanap buhay ka para sa kanila eh. Dapat ka, di ba, mas lalo ma-appreciate niya. Hindi niya maintindihan. Na lahat ng ginagawa ko, lahat ng duty ko, lahat ng mga straight duty ko, talagang para sa amin lang. Wala, Brad. This is no longer a question whether you are going to stay together or not. Magiging tanong na lang dito, ano ba yung arrangement?
Di ba? Kanino ba si anak? Pag gantong oras at gantong araw? Walang ganun. O, yun Dahil... na lang. Brad, yun na lang ang pag-uusapan nyo. Kasi kung magsasama ba kayo, hindi na, malinaw ha? Ako bilang kaibigan mo, Brad, malinaw sa akin na hindi natutuloy ito. Yun ang inaano ko baka hindi na talaga wala na, Brad, tuloy-tuloy. Hindi dahil hindi kayo bagay o dahil nagkamali siya. Kasi, Brad, kung nagkamali siya, tumingin ng tawad, dapat kasi gusto mong patawarin, tama? Gusto ko talaga siyang patawarin. Kung ang kwento dito, Brad, ay nagkamali siya, nahuli mo at tumingin ng tawad, wala tayong pag-uusapan. Sige, patawarin mo, di ba? Baka makabawi sa iyo yan, baka maibalik niya sa iyo yung pagmamahal na na pinagkulangan niya dahil nagloko siya, o di wala na tayong pag-uusapan, mahal mo eh. Pero hindi ganun ang kwento ngayon. Ang kwento ngayon, Brad, hindi ka na niya mahal at gusto niya makipaghiwalay. Ayoko. Hindi mo desisyon yung Brad eh. Ang mga kaibigan, don't get me wrong ha, I am not an advocate of a broken family. Pero hindi rin kasi, Brad, maganda na uuwi ka doon, linggo-linggo man ang uwi mo doon, or araw-araw ang uwi mo doon, Brad, di ba, na ang dadatan mo isang babae, di ba, na sa paningin mo, partner mo, di ba, na para sa'yo, parang isang malaking accomplishment sa'yo na nakapagpatawad ka. Pero ang tanong, masaya ba yung taong inaabutan mo na ikaw yung dumating? Hindi rin naman eh. Yun nga eh. Alam ko ayaw mo, di ba? Alam ko na gusto mong paglaban. Alam ko na gusto mong i-pursue. Nanghihinayang kasi ako sa taon ng pinagsamahan namin. Mas nakakaya pang hinayang, Brad, kapag mag-iipon tayo ng taon na magkasama kayo at di masaya. Baka magbago pa siya. Ha? Baka umaasa kasi ako na magbabago pa siya na makakalimutan yung lalaki. Nag-usap kami, kalimutan mo na yung lalaki. Okay. Tapos, yun nga, sabi ko, ano bang problema natin ano bang problema mo sa akin? Kalimutan mo na. Patatawarin kita ngayon. Patawarin mo rin ako sa mga nagpagkukulang ko sa iyo noon. Ganito na. Okay, ganito. Okay, DK. Okay. Sige, halimbawa, sabi niya, okay, sige. Patatawarin kita sa mga pagkukulang mo. Salamat na patawad mo ako. Pero anong trabaho ng DK pagkatapos nito? Guardia pa rin. Lag ka pa rin wala. Oo. O di malulungkot ulit siya. Oo. Paano? Lolokohin ka niya ulit? Kaya nga pinapaintindi ko sa kanya na ganun. Okay, Brad, sige. Ako ayaw kong pakialaman yan. Kung nag-usap kayo at yan ang agreement ninyo, so be it, bahala ka. Nasa iyo yan. Alangan kasi ako Alangan pa rin ako sa Pero gusto ko siyang turuan na mahalin niya uli ako. Okay. Tulad ng dati na nagsisimula kami na talagang Mas, Brad, ayaw kong pangimasukan yan. Desisyon mo yan. Ikaw ang padre ng pamilya sa pamilya ninyo. Sige, yan ang gusto mo Kasi, Brad, kung buo na ang desisyon mo para patawarin siya, diba? Hindi man siya ganun ka-willing, pero sabi niya, okay, nag-agree siya, pag-aaralan kita mahalin, sana, Brad, may patunguhan ito. Kaya, nakapag-decide na pala kayo, may agreement na pala kayo, okay. Ano ba, tanong mo sa akin? Yung tiwala kasi. Brad, kung tiwala ang pag-uusapan natin, it will take a very long time. Mahabang panahon na kailangan niyang bunuin at gugulin. Di ba para may balik yan sa kanya? Hindi, kung ako, jujuti ako sa sa pwesto ko, tapos paano ko masisecure na wala siyang gagawin o wala siyang pupuntahan? Wala. Kailangan magtiwala at mahirap gawin. Yung sinasabi ko sa'yo. Kasi kahit yung mga kapitbahay namin, kahit yung mga kapatid niya, hindi nagsasabi sa akin Yun yung sinasabi ko sa'yo, Brad. Okay? Sige, nag-usap na kayo. Okay, nagkapatawaran na. I forgive you. Please forgive me. Okay na. Pabalik ka sa duty mo. Papa Jack, paano ko masisiguro na hindi niya uulitin? Walang kasiguruhan. Kailangan lang magtiwala ka ulit. Maybe it will take another 1 month or 9 months or 1 year, diba, para makaramdam ka ulit. Paano? Praning ka na nun by that time. Bumabaliw ka. Hindi na siya, Brad, kasi tinuruan niya pa nga ako na Brad, ganito kasi ang bottom line dito, hindi naman dahil hindi siya karapat dapat patawarin. I'm all for that. Kapag napatawad yung tao, di ba, wag nating questionin, di ba? Buti pa nga ikaw marunong magpatawad. But that's not the issue here. The issue here right now, Brad, is siya ay hindi na willing, napipilitan na lang siya. Hindi na siya masaya. Actually, as a matter of fact, ang gusto niya ay magsama na sila at hindi na ikaw ang kanya mapangasawa. Yun nga Di ba? So, kung titignan mo yung eksenang ito, Brad, ikaw na lang ang namimilit ng sarili mo sa kanya. Yun nga. Mas may amor na siya sa lalaking yon. Ngayon,
dahil mas may amor na siya sa lalaking yun, mas gusto niya makasama yun kaysa ikaw, at mas malayo ka palagi sa kanya at mas malapit yung lalaki, ikaw na magsabi sa akin kung paano ka ngayon. Minsan iniisip ko, gusto kong lumayo na lang kami ng mga anak ko. Yung ano Brad, yung mga bata, ibang usapin kasi yan eh. Ibang usapin yung bata eh. Hindi naman dahil masamang asawa, masamang nanay na, di ba? Oo. Brad, hindi ko siya kinakampihan ha. Alright? Ang Oo, akin tinatawad ko na nga siya eh. Kaso parang ang bigat pa rin. Of course, di ba? Natural. Di ba? Lalo pag naiisip mo, pumikit ka mamaya, maisip mo, di ba, inuubaran siya ng panty ng ibang lalaki. Na nga eh. Di ba? Visual sa'yo yan. Pasensya na mga kaibigan ha. Yan yung mga bagay na mahirap patawarin bilang lalaki. O kahit di lalaki, babae at lalaki, mga kaibigan, to be fair. O sige, napatawad mo. Hingi siya ng tawad. O. Ang tanong, kuya, ngayon nagkapatawaran na, quits na kayo. Question is, gusto ba niya ikaw pa kasama sa buhay? Gusto niya. Gusto niya pero gusto rin niya lalaki makalibin sila ng mga bata. Gusto niya pero See? Kasi Brad, mahalin ko rin siya. Mahalin ko rin siya na tulad ng dati. Mahal mo siya. Ano, kung sakto ang kwento mo, di ba nagtatrabaho ka para sa kanila? Oo. Di ba kung mahal ka ng babae, that alone, yung paghahanap buhay mo, ma-appreciate niya yan. Hindi niya naintindihan yun. O yun nga ang punto ko eh. Hindi niya maintindihan. Hindi ka man nagbago ng trabaho. Gwardiya ka pa rin. Paano yan? Hindi ko alam. Papa. Pero Brad, total, nag-usap na kayo. Tuloy mo na yan and see what happens. Total, nagtanong ka sa akin, hindi ba ako anong gagawin? Yun, nasagot ko sa'yo. Pero kung may desisyon ka na, ayokong guluhin yan. Hindi rin madali magpatawad, diba? Agad-agad, 1 week pa lang, okay ka na. Sige na, magsama tayo ulit. Pero anong gusto ng babae, magsama sila. O sige, baka mamaya may ibaling nga sa'yo ulit yung attention niya, yung pagmamahal. Baka bumalik ka sa dati, malay natin. We'll never know, diba? Baka ma-realize niya, oo nga. Diba? Kawawa naman yung asawa ko, niloko ko na 9 months. Nagsinungaling pa akong twice na kami nagtalik, diba? Nagagawan yun. Bakit nga ganun eh? Diba? Tinanong ko nga siya, bakit ang dali? Bakit binigay mo agad? Bakit ganun? Bakit parang wala lang sa'yo? Walang sagot ng Brad. At kahit masagot niya yun, hindi ka tanggap-tanggap ang sagot sa'yo. Kahit anong mangyari, kahit masagot niya yung tanong na yun, hindi magiging katanggap-tanggap sa'yo yung sagot na yun. Tama. Diba? Mabigat. Nakadepende sa ito. Parang ayoko maniwala sa kanya. Hindi talaga ka panipaniwala. Pero dahil napatawad mo siya, okay, so be it. Sige na napatawad mo na. Ayokong pakialaman kung may desisyon ka na. Kung may desisyon ka na, napatawarin siya at magsama kayo ulit at nag-agree naman siya, napipilitan o hindi, nag-agree naman siya. Baka nga there's another chance para maitaguyod ang pamilyang ito. I'd like to good luck yun na lang, di ba? Say good luck na lang sa'yo. Ganun na lang. Siguro nga ganun na lang. Kasi bro, nagkasala siya sa'yo, nagkasala siya. Diba? Pero ang bottom line nito, ano pa man yung guilt na nararamdaman niya, diba? Sa kaduluduluan, siya mismo bilang tao, ayaw ka na niyang kasama. Yun eh. Diba? Hindi rin madali sa kanya yun. Magkasama kayo, nandun siya sa bahay ninyo, ang iniisip niya, yung naging kabit niya. Oo. Bukas makalawa, pag nagtalik kayo, ang iniisip niya yung kabit niya. Yun na nga eh. At ikaw, pag siguro nagsisiping kayong dalawa, may imagine mo, packing tape may gumawa nito last week sa kanya. Nakakainis dun eh. Sorry mga kaibigan ha. Pero kasama yan mga kaibigan, kasama yan. Okay sana Brad, kung alam mo na tong taong ito ay nagsisisi at na-realize na mahal ka pala niya. Hindi ganun na eksena Hindi ganun na eksena. Eksena dito Brad, nahuli mo siya, pero ang gusto niya, makasama na yon. Parang umamin siya na para malaman kung kung patatawarin niya ba ako o talagang inaasahan niya na patatawarin ko siya. Well, bala. Kung nakanta ba yung asawa, ano ang gusto mo sabihin? If it's true that you had forgiven her, Brad, diba? At magtutuloy yung samahan, diba? Ako, as a person, as a friend, i-wish ko para sa'yo, Brad, na sana nga one morning gumising siya na
Mahal na mahal pala kita, DK. I'm sorry, I've done something wrong. I was stupid, ba? I was very stupid and foolish. Naniloko kita, patawarin mo ako, babawi ako. Sana gano'n, sana, sana, DK. Okay? Okay. Kung nakaantabay siya, kuya, ano ang iyong mensahe para sa kanya? Ma, siguro sana kalimutan mo na yung mga pagkukulang ko sa'yo noon. Sana patawarin mo ako kung binabaliwala ko yung hiling mo o gusto mong mangyari sa atin o yung oras na hinihingi mo sa akin, hindi ko maibigay noon. Sorry. Basta humingi ako sa'yo ng sorry. Sinasabi mo na kaya mo nagawa yun dahil nagkukulang ako sa'yo ng oras. Sinasabi mo na binabaliwala ko yung mga gusto mong mayari sa atin o gusto mong oras na maibigay ko sa'yo. Wala na akong pinatawad na kita para magsama tayo para sa mga anak natin o dahil yun nga gusto kong maging buo pa rin yung pamilya natin. Ayoko mawala ka sa akin kasi ikaw na yung isang babae na binigyan ko ng buong pagmamahal ko eh. Ayoko masayang yun kung gusto mong magkaroon na pa ako ng kasunod na mamahalin. Ayoko na. Pagod na ako sa trabaho ko. Ngayon, talagang ang bigat pa rin ng binigay mo sa akin. Ang bigat pa rin ng kung pinaparusahan man ako ng Diyos. Sa mga pagkukulang ko sa'yo noon. Sorry. Ma, pangako ko na pag humiling ka sa akin ng oras ay gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng oras na gusto mo. Tatawarin kita dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko yung mga anak natin. Nakalimutan ko yung ginawa mo. Sabi mo na mahal mo yung lalaki pero hindi ako naniniwala eh. Hindi yun totoong hindi yun true love na hindi yun tunay na pag-ibig na binigay mo sa kanya o ano. Tatanggapin ko yung mga kasalanan mo sa akin. Yung mga bisyo mo. Yun lang ang gusto kong yun lang naman ang gusto kong mawala sa'yo eh. Mga bisyo mo. Mga pagsusugal mo o mga pagtitext mo sa mga klase mo na ang pangalan babae pero ang boses lalaki. Ayoko na nalokohan. Sorry ma. Sorry sa mga pagkukulang ko sa'yo noon. Ngayon gagawa ko ng oras para kung ano mang gusto mong bilhin o saan mo gusto pumunta. O gusto mo sa bahay lang tayo, okay lang. Na-realize ko nga na ganun pala. Yun yung naging output ng pagiging siguro talagang halos wala na akong day off sa duty ko.
hindi ko napansin yung pagtatampo mo sa akin. Sana mag-workout ulit tayo. Sana mag-workout. Ilan pa, Chok? Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore. Hi. DK. Ako pupusta ako dito, ha? It's only a matter of time, Brad. This is not going anywhere. But then again, ayoko naman ding questionin ang puso ng taong nagmamahal at ikaw yun. Okay. Nakakalungkot isipin na, sige, biling ko mga gusto mo, di ba kung gusto mo, pumasyal tayo. Brad, love doesn't work that way. Hindi ganyan ang pag-ibig. Di ba? As someone na nagmamahal, the fact alone, Brad, that every day naghahanap buhay ka para itaguhin yung family mo, na hindi naman lahat ng lalaki binahiyaan ng sipag at ikaw masipag sa ganung bagay kasi inaalala mo, di ba, na ang pinangako mo sa kanya na nag-uumpisa kayo, hindi mo siya gugutumin at tinutupad mo yun. Oo. Di ba, na ang focus ninyo hindi na lang kayong dalawa, dahil may anak kayo tinataguyod, dapat ba na-appreciate niya na yun. On the other hand, di ko naman din pwedeng questionin, di ba, yung pananabik ng isang babae na mayroon siyang kapartner at magsabi sa kanya na, ay, maganda ka pala, ay sexy ka pala, at laging wala ka doon. Pero kung mahal ka ng tao, Brad, hindi niya hahanapin sa iba yan. Di ba? Hindi niya hahanapin sa iba yan. But on the other hand, kayong dalawa, nasa agreement naman kayo na, sige, mag-uumpisa kayo ulit. Alright? Oo. Life, mga kaibigan, has no reset button. Wala namang reset button ng buhay. But then again, if this is a reset for the two of you, di ba, nagre-restart kayo, starting over again ang drama na yung dalawa, well, as your friend, I'd like to say good luck. I know, Brad, di ba, the way that you talk tonight, I'm listening sa iyo, napatawad mo na siya. It's only a matter of time, Brad. Hindi na big deal sa iyo ito. Tama? Oo, tama. Mahal mo siya eh. Mahal na mahal mo. Tama? No. Mahal ko talaga siya. Pero wala namang kwenta kung kahit na mahal mo ang tao. Kung yung tao ngayon, hindi niya kaya ma-appreciate yung love kasi hindi ka naman love. Di ba? Oo. Kahit alukin mo ako ng Brad, kahit alukin mo ako ng bulalo, kung hindi ako gutom, walang kwenta yung bulalo sa akin. At unless gutom ako, ma-appreciate ko yan. Ganun ang pag-ibig eh. Nakuha ko yung punto. Tama. Mga kaibigan, as a partner, mga kaibigan, dapat lagi tayong gutom sa pag-ibig ng partner natin. Di ba? So our partner, merong gana, di ba, to feed us with more love. I don't know how do you explain that or how do you translate that into other terms, Brad, pero pero Brad, good luck na lang kita, Wala na akong pwedeng sabihin sa iyo. Nasa agreement na kayo, nagkasundo kayo na mag-uumpisa ulit. Good luck sa inyong dalawa. Okay. Alright, salamat sa iyong pagtawag. Sana talaga, Brad, this time mapangatawan na niya. Sana talaga this time, Brad. Sana di ba, may bigay niyo yung nararapat na hustisya sa ginawa niyang pagkakamali. Sana nga magbago na siya o sana makalimutan niya na. Hindi naman dahil babae nagkamali, hindi na deserving mapatawad. Babae at lalaki nagkamali, deserving mapatawad yan. Tama. Di ba? Maraming salamat, DK, sa pagtawag. Balitaan mo ako soon, Okay. Balitaan mo ako nang at least makarecover. Kung nakarecover, I'm sure madaling makarecover sa kagaya mo. Okay. Magaan ang buhay para sa iyo kasi hindi ka gano'ng mapagtanim na sama ng loob, Okay. Salamat sa iyong pagtawag, DK. Salamat, Papa Jack. Pag-pray kita, kailangan mo yan, pero mas kailangan ng kaliwanagan ng asawa mo. Ha? Yeah. Kamutin niya ng cheese-grater. Maliwanagan siya. Hindi ko alam kung paano siya maliliwanagan. Konti na lang kagaya mong lalaki, DK, ha? Ingat ka, bakit tago ka ng gobyerno? Konti na lang kayo, ganyan. Yung mga ganyan na lalaki. Oo. Konti na lang kayo. Maraming salamat sa iyong pagtawag, DK. I really hope na makarecover na kayong mag-asawa sa pagsubok na ito. Thank you very much for calling. Salamat, Papa Jack. Good evening. Salamat. Mga kaibigan, that was your caller, si DK ng Lucena. Ay, pusang bigat ng kwento. Masikip sa dibdib. Kung masikip, ay luwagan mo yung bra mo.
Kung masikip yung dibdib ba, para maluwag na yung dibdib pag naluwagan mo yung bra. Ano pa nga ba? Sabi ni Paolo, sa lahat ng magiging reaksyon, ito reaksyon niya. Papa Jack, you just made me realize na gusto ko pala ng bulalo. Galing, no? Diba ang ganda ng usapan namin, pag-ibig malalim, diba? Malalim yung aming usapin, mga kaibigan. Ang ending, bulalo lang pala naalala nito. Sos Mariano Garapon. Mga kaibigan, tawagan niyo ako dali over 8326171 or 1-800-10-100-5683 at Papa Jack on TLC 907. It's at Papa Jack on TLC 907 for Twitter, Tumblr, Instagram, and Facebook. Mga kaibigan, this coming Sunday na umaga, mga kaibigan, ako po ay nandiyan po sa Baguio, di ba? I'll be hosting the Baguio Fun Run, mga kaibigan, a Love Radio Baguio Fun Run. I'll be hosting with El Capitan, di ba? The legendary the legendary, paano ba ito ilalarawan? The legendary, the timeless, the legendary, the timeless, the legend, legendary nga yun, legend eh. Ano ba si Papa Jack? El Capitan of Love Radio Baguio. Hello sir, I'll see you on Sunday. And on Sunday evening, ako po ay nasa Baguio, Paddy's Point, Baguio, sa Sunday po ng gabi, mga kaibigan, ha? Sunday ng gabi, Paddy's Point, Baguio! See you po. Hay, nako. Ay. Batiin mo naman ako, nakikinig ako. Sa'yo, nasa ako, Italy, sabi ni Van Diesel. Tura mo. Outside the rain. Gusto ko yung kantang yun. We're all alone. And it may never end. So cry no more on the shore of dream. Put it up, yo. Mamaya na, ibang babati ko, mga kaibigan, ha? Ano tong show na to? Puro bati lang. Ito yan, no? Love, advice giving program. Ay, hindi pala advice ang makukuha mo dito. Friendship pala. More than anything. Diba? This is a program, mga kaibigan, that offers friendship and more. Wala masabi. Ay, binabati ko, mga kaibigan, si Tita G. Nasa Tarlac siya ngayon. Tita G, happy listening sa iyo. Tatawag ako, pwede? Saan? Sa programa ko? Ano ba itong si Tita G, oh? Si Nesty Park, sabi niya, hola! Buenas noches, Papa Jack. Ano ulit gamot sa singaw? Napalito na padala yung gamot. Ano ba yung Dekwa din yung binibili ko. Si Direk RG, nakasapabati naman, sabi niya si Ma'am Jack ng PLM, nakasimangot na. Papuntang Laguna. Ba't nakasimangot? Baka naman sinisiksik niyo yung upuan niya. Huwag niyo kasing siksikin. Si Ma'am Luz ng Paddy's Point ay nakikinig. Hello po, Ma'am Luz, maligayang pakikinig sa'yo. Si Jojo ng ibang istasyon, ha? The Love Survivor ay nakikinig sa atin. Batiin ko ngayong mga taga-ibang istasyon. Hello po! Batiin ko yung BNO. Nakasubaybay. Sabi niyo, nakakalungkot pala ang kwento ng caller mo, Paps. Minsan ganun talaga ang life. Ay nako. Ganun talaga ang buhay. Mga kaibigan, life cannot always and should not always be a happy one. Diba? Let's not aim, mga kaibigan, for a perfect life. Mga kaibigan, what we should aim and what we should wish for, diba? Is yung strength, diba? Na para pagdaanan niya ano man ang pwedeng ibigay na challenges ng buhay. Because I think, mga kaibigan, a perfect life is a boring life. I don't want a perfect life, diba? But I want the strength, mga kaibigan, to at least be able to go through whatever challenges life can throw at me. Papa Jack, pakibati naman, sabi dito. Nakaantabay kayo mag-asawa. Ha? Anniversary namin ngayon. Ano to? Sino to? Hala? Hindi naman nakalagay ang pangalan. Ano ba yan? Si Castendera, nakikinig, oh. Pabati naman yung pinsan ni Ipe na
nagpa-picture si Tiff and Floyd na ikakasal sa January. Pag-isipan nyo yan. Sige na, ikasal lang kayo. Binibiro lang kayo. So Kuya Arnold, nakasubaybay din ha. Pakibati na si Ma'am Remy, empleyado ng SM Hypermarket na nagpariband. May costumer pa kami sa parlor. Ano ba yan? Next time ako ang magre-reband sa mga pupunta dyan. Ha? Oo. Nire-reband ko kayo. Si Ma'am Remy ng SM Hypermarket na nagpariban ngayon, lagi daw siya nakaantabay. Hello po, maligayang pakikinig po. Yan, nandun sila sa cut. Sikat ka sa cut at mura magpaganda sa cut. Hello po. Ang lahat po ng cut salon na nakasabay sa atin sa Amang Dako ng Pilipinas. Hello, Pilipinas. At Papa Jack on TLC 907. Papa Jack, tuwang-tuwa yung sister ko na greet mo. Siya, pabati. Masobra ka na. Taka ka na. Next year na yan. Malapit na next year ha. Next year ay ilang linggo na lang. Diba? Kasi mag-New Year na. Christmas tapos New Year na. Whew! Ay nako. Ano po ang title ng kanta? Ano ba itong mga to? Tanong ng tanong. Oh. We're Not Alone nga yun eh. Si Boss Kags yung kumanta nun, di ba? Pagkakantayin mo yan, dapat iipitin mo yung dila mo para makuha mo yung ano. Outside the rain begins. Ganon. Parang ano. Parang may sakit ako. Ay nako. Playing a song from Nelson Del Castillo, mga kaibigan. Hope you guys will like this one. Tawagan niyo ako dali over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Dapat talaga mga kaibigan, stay in touch ha. Maglaan kayo ng panahon. Sa inyo mga mahal sa buhay, wag lang text-text. Tawag nyo na yan. Pag nakatalk and text ka, segue oh. Oo, pag nakatalk and text ka mga kaibigan, yung mga maliliit na bagay, pwede mo nang itawag, hindi lang pa text-text. Oo, kasi nga mga kaibigan, ipinapakilala po eto na mga kaibigan ha, ang Only Talk and Text 20. Ang bagay na tinetext mo, pwede mo na rin itawag. Yung mga simpleng magmuha-muha ka lang. Yung mga, ang gawa mo, ba't ka tumawag? Wala, na-miss lang kita, muha. Ganon. Oo nga, sa talk and text mga kaibigan ha. Only call and only talk, only call and only text to talk and text and smart mga kaibigan. 20 pesos lang po yan. Available yan for 24 hours. Ganito lamang ang gagawin mo ha. I-text mo lamang ang T20 at isend sa 4547. I-text mo lamang ang T20 mga kaibigan to 4547. Sa talk and text, araw-araw panalo. Promo until February 15, 2015 per DTI FTEBS PD permit number 4142 series of 2014. Handog po sa inyo ng talk and text. Sa talk and text, araw-araw panalo. Maligayang makikinig po mga kaibigan sa lahat po ng mga tao na sumaybay sa atin at nagte-text-text at nag-tweet sa ating gamit ang kanilang mga cherry mobile at telepono. Pag hindi ka naka-cherry mobile, hindi kita binabati ngayon. Sige na, binabati ko na kayo lahat. Pag Cherry Mobile na kayo, kasi nga mga kaibigan, meron kasing partnership ngayon ang Cherry Mobile at ang Windows. Diba? Ito yung bagong partnership mga kaibigan. Pwede ka na magkaroon ng Windows device, as in Windows device, tablet, laptop sa iyong telepono sa halagang 7,999 lang. Meron ka ng Cherry Mobile Alpha Play na pwede mong gamitin hindi lang sa paglalaro. Pwede na rin gawin sa paggawa ng assignment o kaya homework o di naman kaya office works mga kaibigan kasi naka-Windows na yan. Oo mga kaibigan ha. Ang Cherry Mobile Alpha, di ba? Sa halagang 7,999 lang. Talagang galing. Yes man. At nasa Cherry Mobile din mga kaibigan ang pinakamurang Windows device sa buong mundo, as in like all over the world, you know. Yung Cherry Mobile mga kaibigan, Alpha Lux, di ba? Na 5-inch HD quad-core phone na sulit mga kaibigan. Alpha style pala yan. Mag-aabono pa ako. Yung 2,999. Yung Alpha Lux mga kaibigan ay 4,999. Mag-aabono pa ako. Laki-laki rin. Pero mura lang ang Cherry Mobile mga kaibigan kumpara sa ibang phone na pareho lang naman ng features. Totoo ha. Ako nga naka-Cherry Mobile ako eh. Pink pa pink. Oo nga. Pag may dumadalo sa buti na hanap nila, talaga ba naka-Cherry Mobile sa Papa Jack? Parang di naman eh. Ito naka-Cherry. Ito po. Ayan po. Okay, naka-Cherry Mobile po ako. Pink. Ang landi ng phone ko pink eh. Nag-text ba sa akin? Saan ba yun? Wala na, yun lang. Hi.
Ha. Uy, si Tita Met Cabal ay nakasubaybay. Gemma Hinoves and Byron Cabal. Hello po! Maligayang pakikinig. Enjoy the music mga kaibigan of Nelson Del Castillo ang awiting If. The letter will be up next mga kaibigan. Nasa aking Twitter and Facebook po yung paraan kung paano magpadala ng letter sa atin. Para sa mga hindi po hindi nila masakyan kung ano yung pinagpo-post ko kanina. Ang email address ko po, since naka-down po yung website namin mga kaibigan, dahil po we are relaunching our website. Magre-relaunch po kami. Ito po ay theletter.papajack@gmail.com.